Ang Ash Wednesday ay ang unang araw ng Kwaresma sa tradisyong Kristiyano. Pinagdiriwang ito 14 araw bago na ang Pasko ng Pagkabuhay bilang tanda ng pagsisisi at paghahanda. Sa araw na ito, pinapahiran ng abo ang noo ng mga mananampalataya sa anyong krus na may kasamang paalala tulad ng alalahanin mong ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang abo ay mula sa sinunog na palaspas na nakaraang taon, Palm Sunday. Ito ay sumisimbolo ng pagsisisi, pagpapakumbaba at panibagong pagsisimula sa pananampalataya. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And the Lord was made human, And dwell among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Let us pray. Lord, us to Lord, thy grace into our hearts. The faithful incarnation of Christ, your Son, was made of an insensible angel. Made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection. Through the same Christ our Lord. Amen. Good morning. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Ating ngayong pinasisimulan ang banal na panahon ng Kwaresma. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mong mas mulan namin ngayon sa banal na pagpupusang magtigis ng kabubuhan ang pakikipagtunggalingan bilang mga kamaling ni Kristo sa aming pagsubok sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging aming nawang sandata ang pagtitimpig sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel.
Sinabi ngayon ng Panginoon, "Mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mamayuno, manangis at magdalaghati. Magsisi kayo ng taos-puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoong Diyos. Siya ay magandang loob at puspos ng awa. Mapaghinughod at tapat sa kanyang pangako. Dahil hanggang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring hilangin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang alin. Kung magkagayon, mahahalugan natin siya ng halimuhin at ala. Ang tumpera ay manilog sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Ipunin niyo ang lahat, matatanda at bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng labanan. Manangis kayo'y manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulugang kami hamagin at pagtawanan ng ibang bansa at tanongin. Nasaan ang iyong Diyos? Pagkaraan, pinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Oo, iyong kaawaan kami sa iyo, Yesusway. Ako'y kaawaan, O mahal ng Diyos, sa ayon sa iyong magandang loob, mga kasalanan ko'y iyong gawin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Dinisi mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yan ang kasalanan. Oo, iyong pagmamahal kami sa iyo, Jesus. Ang pagsalasang ko ay hindi kilala dahil may nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ko nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y hindi nagustuhan. Oo, iyong pagmamahal kami sa iyo, Jesus. Isang pusong tapat sa aking itain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong gagawin. Sa iyong larabay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang pagkakalangan. Oo, sa iyong pagmamahal kami sa iyo, Jesus. Ang dalang ng bulong ng iyong pagligtas, ibalik at ako ay maging tapat. Turuan mo ako makapagsalita at humingi ka sa hindang pagla. Oo, iyong pagmamahal kami sa iyo, Jesus. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostolo San Pablo sa mga kalugtugin. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo para ang Diyos na rin ang namamanhid sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkatulo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala sa Kristo, ngunit dahil sa akin, siya'y ibinilang ng kasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at makapanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yaman pa rin mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhid namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataon ibinibigay sa akin ng Diyos.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag nagtipos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapag-impabaw doon sa sinagoga at mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, ilanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung naglilimos ka, huwag mo na ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihin ang iyong paglilimos at gagantiin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapag-impabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga pinagpanulupang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag manalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita, at gagantiin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-impabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at mag-ilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ay gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Para sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung mapapansin natin sa kalendaryo ng simbahan, ang mga dakilang kapistahan ng Panginoon ay pinapangunahan ng mga araw ng paghahanda. Halimbawa, ang Pasko ay may panahon ng paghahanda, ang panahon ng Adbyento. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ang Easter, may 4 araw ng paghahanda, ang Quaresma. Sapagkat ihanda tayo ng mga araw dito para sa mga dakilang kapistahan ng ating kaligtasan, dakilang kapistahan ng ating Panginoon. At ito ang panahon ng pagbabalik loob at muling-muling pag-alala na bagamat tayo inilikha mula sa alabok, tayo ibabalik sa alabok, bagamat tayo mahihina, tayo minamahal, tayo tinatawag muli ng Diyos patungo sa Kanya. Kaya nga, inulit-ulinda ng simbahan sa mga araw na ito, nagpapalan natin ang tatlong magkakaugnay na bagay. Ano yun? Una, ang ating pananalangin. Sa mga araw na ito, iniilinta sa atin na mas magkaroon tayo ng oras na manalangin. Let us be generous in our time of prayer, in our time for the Mass, in our time for receiving the sacraments, especially the Holy Eucharist and Communion, especially in confession. Bakit? Sapagkat sa mga pagkakataon na ito, inaanyayahan tayo na paliginin
ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga panahon na ito, iniinigit sa atin na tayo ay magkawang gawa. Let us not only be generous to God in prayer, but let us also be generous to each other in our words of mercy, of helping. Bakit? Tandaan, sinasabi nga sa atin, paano mo masasabing mahal ko ang Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapatid ko na nakikita mo hindi mo mahamahal? At ang dakilang pagkakawang gawa na magagawa natin sa ating mga kapatid ay ano? Una, ang pagkakawang gawa ng pagkakawalan. Pangalawa, ang pagkakawang gawa ng tulong. At pangatlo, ang pagkakawang gawa ng pag-ibig. Kapatawaran, okay. Aminin natin sa hindi, marami tayo masaktan, marami na masakit sa atin. This is the time to be generous again. Magpatawad. Pinatatawad niya tayo ng Diyos. Hindi ko naman sinabi kalimutan. Oo, alalaman mo yan hanggang sa gusto mo. Pero iniibig sa atin ng Diyos ay magpatawad. Anong ibig sabihin ng pagpapatawad? It is moving on for the sake of charity, for the sake of our very own peace of mind. Let us also be generous sa ating pagtulong sa kapwa. Kahit lahat ng kasamayan, kahit hindi pa yung nababayad ng unang, alala ko sinasabi talaga sa amin, alam mo ba may utang sa iyo ng utang? Kasi nakakasira yan ng relasyon. Anong dapat mong gawin? Kung may kaya kang ibigay mo, huwag na mag-expect in return. Kasi, again, madalas ang utang nakakasira ng relasyon. Diba? But we can give. Kaya ano kung matubilin tulong? Siyempre, ang ating pag-ibig, mga minamahal, baka masyado na tayong busy sa mga bagay-bagay, baka masyado na tayong busy sa pagtratrabaho, baka yung mga rason kung bakit tayo nagtratrabaho at nagpapagal, hindi na rin natin nabibigyan ng pagkakataon ng panahon. Baka this time, pagbigay naman tayo ng panahon para sa pamilya, para doon sa mga tao na nagkasun natin bakit tayo nagtratrabaho. Baka kasi sasabihin nila natin, para naman ito sa pamilya, pero yung pamilya hindi na pinala. At syempre mga minamahal pa natin, paano ba tayo magiging generous sa ating panalangin? Paano ba tayo magiging generous sa ating pagkakawang gawa? Ang key, pagkakalulo. Hindi tayo makain. Kasi yung oras ng pagkain gagamitin natin para sa pagdarasal. Hindi tayo makain sapagkat ang oras ng pagkain at yung matigas na bagay na gagamitin sa pagkain, inalaan para sa pagkakawang gawa. Kaya naman kapag-communicate na doon na. O meron man kayong paraan ng pagkakalulo ng mga social media, yung oras na matagal na inilalang natin sa social media, bawasan. Bakit? Para magkaroon ng panahon para sa darasal, magkaroon ng panahon para sa pamilya, para sa kapwa. Kaya hindi natin pwede pag-iwakalay kung tatlong gawain na ito ng Kores. Ngayong araw ng minamahal, maalala, ngayong araw ay araw ng pag-aalun at pag-abstinensya. Kung ikaw ay 18 years old to 60, 59, ako, required ka pa ba? Required ka pa ba? Fasting. Pag ikaw 14 years old na pa, required ka pa ba? Abstinence. At gagawin natin ito lahat para magkaroon ng mas maraming oras sa pagdarasal upang magkaroon ng mas maraming oras sa ating pagkakawang gawa.
lalagigit sa mga tao na pinagkakagod sa atin ng Diyos. Tandaan, mamaya ang nalabog na nilalagay sa ating puso ay hindi lang tanda ng Kwaresma, kundi tanda ng ating din pagtanggap ng misyon na ito, ng mga gawain na ito. Bakit? Upang mas mapalalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Upang mas mapalalim ang ating pag-ibig sa kapwa. At upang mas mapalalim ang ating pagkilala sa ating sarili at pagkontrol sa ating mga sarili nang sa gayon matuto tayo laging umalima sa Diyos at sa kapwa. Nalagay tayo sa amang may kapal upang ako sa ulo natin ilalagay para maluwagin ang pagkawagong buhay ay marami niyang gawa ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama namin mapagpatawad, kinukupok mo at itinatangko ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at tukupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampo sa iyong mga lingkod na naglalagay ng ako sa mundo sa pagganap sa araw ng paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapati mo kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Ang simbolo ng benedisyon ng ako ay nag-aanyaya sa ating tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Idulog natin sa Ama ang ating hangaring magbagong buhay. Sa bawat kahilingan ng ating inutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Bilang mga kasabi ng simbahan, naway may sa buhay natin ang diwa ng krus at maging handang mga kasabi para kay Kristo at sa Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang ating mga sarili na wala ating disiplina sa pamamagitan ng pag-aayon at pagsasakripisyo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Bilang isang simbahan, tayo naway magkaisa ng bayan nagsisisi. Nawa ang mga abong tinanggap namin ngayon ay tunay na maging sa isang ng aming pangakon tuparin ang iyong kalooban. Nawa ang aming sakripisyo ay magpakaya ng aming pagnanais na mamatay sa sarili upang ganap kami mabuhay ng may kabanalan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.
Ama namin lumikha, inaanap namin ang pagkakating ito bilang balikan na pasimula ng apat na araw at pagkakanika. Ang aming pusang pagtitiis at pagmamalasal ay makapagdalisay tawa sa aming masamang tinig upang kami pag-ilabating at inabang sa iyong anak na para sa amin at pagkasabi bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, sumainyo sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Pasalamatan natin ang kapangyarihan, ngunit ang parapat ay ko ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo namin Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang pagkakanda ngayon para sa pagdiliwang ng huling pagkabuhay. Kaya isa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon kaninong iyaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-kapwa ay lubos na dabayan sa pagdiliwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanin ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang galang sa pagtangkilik. Kaya kaisa ng mga aktel na nagsisikawin ng papuni sa iyong malakukay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga kapatid, na puno ang namin ng lupa ng kadakilaan. O sana sa kaligtasan, pinagpala ng pagalitin sa kanya ng Panginoon, o sana sa kaligtasan. Ang manang kanang loob tubal ng kanang Sento mo makita ng Espiritu. Gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at loob ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging ito, ginawa niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati namin ngayon iningapot sa kanyang pangalan at sinabi. Tanggapin ninyong lahat ito at amin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya ginawa ng matapos sa pagkunan na ginawa niya ang kalis. Hindi kanyang pilas sa lahat. Ginawag niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas na buhay. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at ng pagkabuhay ng inyong anak. Kaya ninihahalin natin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang batis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung dinarapat at tumayo sa harap para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay makapag sa pagkakalis sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, inapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at kay Recuper namin Obispo ng Tanang Kapalitan.
Alalahanin ko rin ng mga kapatid natin dahil na may pag-asa na sila ay maging mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga tumanan. Awaan mo sila at patuloyin sa iyong kalagayan. Awaan mo kami nabating kanila na makasalo sa iyong buhay na walang pulis. Kaysa na makanagiling pag-iaykan ng Diyos. Kaysa na kabilang ng kanyang puso si San Jose. Kaysa na mga apostol at mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalulutusay, may pag-ibog nawa namin ang pagpupuli sa ikararatan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa pagpapapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tatulihin ng mga nakagagaling na puro at pulos ni Jesus na Panginoon namin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas ito. Ama natin, Sa langit ka, sa maliit na ngalan mo, sa amin ang pariyan, suriin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patuloy mo kami sa aming kasalanan. Kami na nagkakaroon ng sinasakit sa amin, at huwag kami ay sa puso, at kaya mo kami sa lahat ng sasama. Pinigilin namin kami ay Diyos sa lahat ng masama pagkalugdan ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at nilay sa lahat ng pagkakamahal, samantalang aming pinananagitan. Ang dakilang araw ng pagpapaya ng tagapagligtas. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan mo sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay mo sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalataya mo ang aming pagkakasal, pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakayos ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin mo. At sumayin Ang higayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa liputan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa liputan, maawa sa amin. Kordero ng Diyos na galing sa mga kasalanan sa liputan, magkaloob sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos, ito na ialis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ng mga hinaanyayahan sa kanyang tinig. Amin ang paglapat mo patuloy sa iyo. Jesus ang salita mo namin. Amen. Sa buwan namin ay aming nawang pakinabangan sa pagkamit ng dulot na kaligtalingan ng pagtutupang pusa namin pagtititisan at iyong inalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa ating banal na misa. Pakitingnan na lamang po, meron tayong poster sa labas at sa social media natin sa mga gawain ng Kwaresma. At nawa ang panahon na ito ay maging isang pagpapalalim ng ating pananampalataya
personal, ang pamilya, ang komunidad. Hingin natin sa Diyos ang kanyang awa kulina. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo samantalang ginagawad ng pagpapala. Ama namin mapagpala, ipadama mo ikaw ang kapiling ng mga bubukol ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa amin iyong inilaan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo ay mananawa at mamalaki sa inyo magpasawalang hanggan. Umaga kayong nagdahil ang kapayapaan. San Miguel Arcangel, ang iyong Panginoon, at namin sa mga kapatid at sa mga sunod nito. Sukuin mo siya ng Diyos na pinagpapapalaran sa iyo at ikaw ulisin ang mga bukos sa langit sa kapangyarihan ng Diyos. Ipilin mo sa kagalingan ng Ingero si Satanas at ang maluling na Espiritu na tumagala sa kanila at ang mahamang sa mga kaluluwa. Umaga ngayon ay Ash Wednesday at nandito ako ngayon sa Our Lady of the Four Paris dito sa Taguig City. Tayo ay nakiisa sa gawain ng Simbahang Katoliko ang magpalagay ng abot sa noo.